May event ako today, so let's get dressed with me! Theme ng event is white or green, kaya yung bottom ko is white, and yung top ko is blue-green. Mukha naman siyang green. Nilagyan lang ng blue, so okay na yan. Wala tayong green eh. For my bottom, ito yung susuotin ko. We're gonna have a long skirt moment right here. Kasi gusto ko magpa-sway, sway, sway. Charan! For my top, ito yung susuotin ko. This is an off-shoulder ruffled kinamerut. If nakikita niyo yung mga photos ko, you guys know I love off-shoulder tops. Kasi I feel like I'm exposed but keeping it a secret. Ewan, suotin na natin. So, ito yung tsura kapag pinagsama na yung dalawa. Diba? Very cute, very, very mahinhin, kahit hindi naman. So, kapag naka-off-shoulder ako, feeling ko pwede kong gawin tong move na to. For my sandals, ito yung susuotin ko. This is actually one of my favorite sandals. Hindi siya masakit sa paa. And bagay siya sa lahat. Update guys, I changed my top into white kasi I feel like out of place ako dun sa event since I realized na hindi ko talaga maipaglalaban ang blue-green. Pero yes, eto na ako. Very white, very demure. So this is my whole fit. Aalis na kami. Bye! Ay, multo! Over naman sa multo. Puyat lang. Baka need mo kasi ng kape. Wala talaga nag-work kapag wala pa nga akong kape. Puro pre-coffee tas lang yung pumapasok. O sige, Spill. Ano na naman yung mga what-ifs mo tungkol sa kape? Okay, so what if isang araw, kwento na lang yung coffee sa future generations? What if dumating yung time na 1 cup per day lang yung allowed? Uy, wag naman. O nga, 2 cups pa lang before lunch pa lang eh. Tapos isipin mo pa, what if maging sobrang mahal ng kape? Parang per gram na yung binibili. Parang ginto. Goodbye allowance. Goodbye sweldo. International Coffee Month na this October. Pero alam mo, kaya ako napapaisip kasi recently, nag-join ako with Vanessa Tejano sa Bangon Henerasyon Takeover with Nescafe. Siya yung anak ni Andesa Tejano, isang Nescafe Coffee Ambassador at coffee farmer mismo. Dahil dito, dali niya yung pangarap na ipagpatuloy yung Bangon Henerasyon ng coffee farming. Gets, kasi kung wala mo papatuloy ng coffee farming, baka mangyari talaga yung mga what-ifs natin. Buti na lang kamo may Nescafe Plan, isang sustainability program na active rito sa Pilipinas. Actually, ang dami nga nilang nagawa eh. May trainings para matuto ng mga bagong farming techniques, scholarships para sa mga agri-students, tapos may mga partnerships para ma-highlight yung mga stories ng mga farmers. Kaya nga sa bawat cup ng Nescafe, hindi lang to pang pagising. May ambag to sa kinabukasan ng kape at ng mga magsasaka. Kaya pala, legacy na talaga. Yes, at sa Nescafe Plan, hindi lang pangarap. May advocacy pa. Natulungan siya ng program para makapag-training ng may modern techniques, educational support para lumawak yung kaalaman, and community programs para ma-boost yung confidence niya to share her story. Oh, ano po? Kaya ngayon, isa na siyang boses ng kabataan sa coffee farming, inspiring the young farmers to take the same path. Nakaka-inspire talaga. Mas na-appreciate mo yung bawat cup. Kaya guys, experience the journey of the coffee farmers and how the Nescafe Plan supports them. Punta kayo sa Nescafe Tasa ng Pag-asa Immersive Experience in One Ayala Mall this October 24 to 26. Magandang experience to kasi maririnig nyo mismo yung kwento ng mga coffee farmers. Panahon na para magkapit-bisig tayo at gisingin ang bangon henerasyon ng coffee farming. Cheers! Grabe yung traffic talaga kanina. Para ako nag-marathon papunta dito sa bahay nyo. Traffic ba talaga? Or baka naman na-late ka lang talaga ng gising? Hoy, legit na traffic yon. Pero nawala naman yung inis ko kasi nagbasa ako sa jeep. And guess what? Kung ano yung binasa ko. Chismis? He's into her kasi by Max and Gigi. Malay ko ba, gustong-gusto mo kaya yung mga chismis as much as you love his into her? Hindi kakaiba yung story na yun kasi sobrang dami mo mafe-feel na emotions. Like, alam mo yun, kahit ilang beses ko siyang basahin, yung kilig, sobrang fresh pa rin. Gets na gets kita. Like, naalala mo yung basketball game scene? Si Dave sobrang yabang, feeling niya siya na yung pinaka-cool sa campus, tapos biglang si Max Payne, she owned him. Grabe. Yung personality ng Max Payne, sobrang cool, sobrang fearless. Ay, ang ganda niya. Yes, kaya bagay sila. O si Dave, grabe, nung una, sobrang arrogant niya. And then, little by little, bigla siya nagiging soft kay Max Payne. Like yung time na dinefend niya si Max Payne sa mga friends niya, dun mo ma-realize na, ay, may feelings na. Uy, ang low-key cute talaga ng scene na yun. Tapos eto pa, yung bigla siyang magdadrop ng mga sweet corny lines. Like, mga asar siya, tapos biglang seryoso pala. Tapos si Max Payne, mas speechless. Kilig. Shucks, every time na gano'n, talaga ako sa kilig. Pero grabe yung pinagdaanan ng love story nila, no? From season 1 to season 3. Puro masasakit na scenes. Kasi si Max Payne nagsistruggle sa past niya. Tapos si Dave nagsistruggle sa own battles niya. Tapos hirap sila mag-meet halfway. Like, stop. My heart is
My heart is breaking for them. Umiyak ako for them. Like, swear. Kaya, this will always be one of my favorite stories of all time. Kasi hindi lang siya about kilig and stuff. The emotions, the characters, yung mga pinakita nila, it was all real to me. Nakita natin paano mag-open up si Max Payne. Tapos, from mayabang si Dave, naging, someone na soft-hearted and willing ipaglaban si Max Payne. Oh, I miss that story! Mahirap sila kalimutan eh. From tawa to kilig, they will always be the blueprint. Girl, OMG, I think nahack ka. Nahack? Oo, pero don't worry, I know someone who can fix that. Hindi bakit iba yung profile bio at saka name mo sa TikTok? Kala ko naman kung ano. Hindi ako na-hack. Kasi alam mo naman na I love coffee. As in, hindi lang panggising sa akin to. Parang comfort ko na rin siya. Kaya naisip ko, bakit hindi ko i-share tong love na to para makatulong din sa totoong heroes behind every cup? Uy, grabe, relatable. Bakit? Ano meron sa farmers? Alam mo ba na most of our coffee farmers are already in their late 50s? As in, sila yung legit na OGs sa kape. Decades na sa grind. Pero, konti na lang yung mga kabataang pumapasok. Kaya, if wala nang susunod, sino na yung mapapatuloy sa coffee culture natin? Oh, so hindi pala hack. Movement pala. Pero wait, paano sila tumutulong? Nescafe has been helping our coffee farmers for years with Nescafe Plan, kaya I'm teaming up with them to raise awareness about this movement. Shucks, nakakatawa! Pero, may kilala ka na ba na part ng movement na yan? Yes, si Vanessa Tejano from Bukidnon. Coffee farming runs in her blood. Anak siya na farmer, and now she's studying agricultural technology. Part siya ng bangon henerasyon ng coffee farming, and with the help of Nescafe plant support, she's even doing fertilizer research. Ang cool, no? Ay, farming na with innovation pa. I bet ko yan, Gen Z farmer na may pagka-scientist vibes. Parang agri-tech icon in the making. Exactly. Kaya nga starting today, I'll be sharing more about Vanessa's journey dito sa page para makita nyo rin how she's turning her passion into purpose. And later, magla-live tayo with her para naman marinig yung kwento straight from her mismo. Love it! Pero wait, ibig sabihin ba niyan, every time na umiinom ako ng kape, may ambag ako sa movement na to? Yes, yun yung maganda. Small acts like enjoying your cup can ripple into big chain. Isipin mo yan, hindi lang sarili natin ang kinigising natin, pero pwedeng gisingin ng mundo ng next generation ng Filipino coffee farmers, ang ating bangon henerasyon. Cheers! So nice! Zani, pasado ka! Pasado ako? Pasado sa next life. Pagsak ako, I have to retake the exam? Ini-eme ka lang yun ni Olivia, pasado ka, Zani. Panira ka, Ali. You know naman na gullible ang ating friends, so stop making fun of her. Visit ka talaga. Dahil dyan, ilibre mo ako. Bakit kita ililibre, ibinubuli mo ako? Isusumbong kita kay Frank. Hindi tatalab sa akin yan. Kaka-Frank mo, baka ikaw pa yung i-Frank ko. Frank mo, mukha mo, Olivia. Gusto ko si Frank. It's a Frank! I hate you. Kaya wag kang dyan at ilibre mo kami. Mommy, I'll be home late. I'll be with my friends later. Tapos tomorrow po, I'll be with Frank. Do you have allowance pa? I can give you more. Hindi na po, Mommy. I have ipon pa. Hindi na namin nakikita si Frank. Pakisabi sa kanya, nagtatampo na kami ng dad mo. Dumalo ka mo siya rito. Ihahatid siya, kasusunduin niya naman po ako tomorrow. Kaya makikita niyo na po ulit siya. Tuloy, alam kung siya po ba talaga yung anak niya or ako. Frank is a very responsible man and I love talking to him about business. So sinasabi niyo po hindi ako responsable? Shh, sige na, gumala ka na. Ang nga pala, nak. Po, malapit na yung 21st birthday mo, and since malapit ka nang gumraduate, we decided to book your flight papuntang Rome. Why would you say this habang paalis na po ako? Pabitin, ganun. Mommy! Bye! I'm going to Rome this year, sa birthday ko. I know. You know? Nasabihan ako nila tito, and of course, kasama mo ako. Oh my gosh ka! Pero mas nauna pa nilang sabihin sa'yo kesa sa akin. Ako talaga yung paborito nila. Haha, so funny. Ikaw naman yung paborito ko. Anong ngiti yan? Bakit ang laki? Kinikilig ka, no? Di ba halata? 4 years and you're still kinikilig? Grabe. Iba talaga yung epekto ko sa'yo. Hangin ka masyado. Dapat sa'yo tinatangay eh. Natangay naman ako ah. Sa ganda mo nga lang. Stop! Ang dami ko pang gusto sabihin banat pero alam kong gutom ka na, so saan mo gusto kumain? Parang nagkikrave ako sa samgyeopsalan kimchi. Eh di kumain tayo ng samgyeopsalan kimchi. Okay lang? But you're not a fan of Korean food, diba? Para sa'yo, I can be whoever and whatever. Iba naman yun eh. Ewan ko sa'yo. Tara na nga. Pero mahal. Di ka ba babalik? Saan? Sa ospital. Sa ospital? Anong gagawin ka sa ospital? I'm super healthy kaya. It's been 10 years. And your time is up, Sunny. Huh? Hello, Ma.
Pauwi na po ako. Ayan na nga ba sinasabi ko, Aya Marie? 9:00 na, umuulan na, tapos mag-isa ka pa. Paano kung magkasakit ka o maaksidente? May naipon ka ba para pang ospital mo o pang gamot? Ma, huwag po kayong mag-alala. Nag-iingat mo po ako palagi. Alo, naku ma, paubos na po yung load ko. Baka hindi na po kita matawagan mamaya. Wala pong malapit na paloadan dito. Hello? Hello, ma? Ma? Yan na nga ba sinasabi ko eh. Miss, bakit po? Sa Gcash ka na lang mag-load, may libreng health insurance pa nakasama sa kada load mo. Talaga? May health insurance na? Oo, kasi sa panahon ngayon, kailangan ng paghandaan yung emergencies at sariling safety. Kahit sa simpleng gastos ng load, pwedeng maging proteksyon laban sa mga malalaking gastos tulad ng aksidente o pagkakasakit, lalo na kung doble kayod ka sa trabaho. Ay, buti na lang madali na magkaroon nito at wala pang dagdag gastos. Step 1, click by load. Step 2, choose a load promo for your own number. And step 3, upon checkout of load, tick get free health insurance. O ayan, dahil chinek mo yan, pag may nangyari sa'yo, ito yung mga makukuha mo. Up to 2,500 na sweldo assistance kapag confined ka or di makatrabaho. Up to 10,000 pesos kapag nabalda